Naalala ni Renato ang panahong nanirahan siya sa isang malayong lungsod, malayo sa kabayanan. Isa itong relocation site kung saan pansamantala siyang tumira habang hinihintay ang mas maayos na matutuluyan na malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Maayos naman ang lugar, napakatahimik at ang mga tao ay parang magkakamag-anak. Ang turingan sa isa't isa, maganda ang samahan at ramdam ang pagiging ligtas sa paligid. Isang bagay na agad na nakatawag ng pansin kay Renato ay ang isang binatang si Lester. Singkit, maputi at may tamang taas. Sa unang pagkikita pa lang nila, tila ba matagal na silang magkakilala dahil sa ganmay ng loob at maayos nitong pakikitungo kay Renato. Doon nagsimulang mahulog ang loob ni Renato kay Lester. Usapan nila ay nauwi sa mas malalim na ugnayan, hanggang sa dumating sa puntong may mga pagkakataong hindi na nila maikaila ang nararamdaman nila sa isa't isa. Unti-unting naging komplikado, ngunit makahulugan ang kanilang samahan. Sa hindi kalayuan may isang bahay na tinutuluyan ng pinsan ni Lester na bakla. Nalalaman nito ni Renato mula sa tiyahin ni Lester, at madalas ay mag-isa lamang ito sa bahay dahil abala sa trabaho ang kanyang mga magulang. isang gabi habang pauwi si Renato galing trabaho, napansin niya mula sa malayo ang mga inom tila nang kakausap at naglalambingan sa loob ng bahay. Hindi niya ito pinansin at iginiit na lang sa sarili ang paggalang sa pribadong buhay ng iba. Paulit-ulit na niyang napapansin ang ganoong tagpo sa tuwing siya'y dadaan, ngunit nananatili siyang tahimik at umiintindi sa kabila ng pagiging malapit ni na Renato at Lester. Ramdam niya ang pag-iinat ni Lester. Parang may mga bagay itong ayaw ipaalam sa ibang tao. Naiintindihan ito ni Renato, kaya tinanggap na lamang niya ang kanilang ugnayan ng walang puwersahan. Alam niyang may takot o dahilan si Lester sa maaaring sasabihin ng iba. Sa paglipas ng panahon, naniniwala si Renato na mas bukas na ang isip ng marami sa mga ganitong klase ng relasyon. Ngunit alam din niyang hindi pa rin lahat ay handa umunawa. Isang gabi, buhos ang ulang at nag-brown out. Pag-uwi ni Renato mula sa trabaho, madilim ang paligid, tanging kandila at munting lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa mga bahay na kanyang nadadaanan. Dahan-dahan siya'y naglakad hanggang sa mapahinto siya nang mapansin niyang muli ang mga anino sa bahay ng pinsan ni Lester. Tila may nagaganap na mas malalim na lambingan sa loob, at sa sandaling bumalik ang kuryente, tumambad sa kanyang mga mata ang isang eksenang hindi niya inaasahang masisilayan si Lester at ang kanyang pinsan na sa isang sitwasyong agad niyang ikinagulan. Nanatiling nakatayo si Renato, hindi makapagsalita, habang unti-unting bumigat ang kanyang dibdib sa kanyang nasaksihan. Pagod na buwan ang sakay ng ulilang daan, habang ang hangin ay tila may lihim na tangan. Sa likod ng yabag ay makinang sumisipol, parang ligaw na ibong ayaw magpahabol. Akala'y usok lang ng gabing dumaraan, ngunit bawat liko'y may matang nasisilipan.
hanggang sa ilaw ng poste bahagyang luminaw. Mukhang dati nang kilala ng pusong napapagal. Tahimik ang makina, ngunit maingay ang lihim. Sa bawat paghinto'y may takot na nakakubli rin. Parang ulan na di malaman kung babagsak o hanging lilipas ding walang pagliyag. May aninong paikot sa madilim na baryo, parang buwang ligaw sa ibabaw ng kalawiyo. Bawat andar ay tanong na di masagot, bawat silip ay sugat na pilit ikinukubot. Sa pagitan ng ilaw at dilim ng lansangan, may kwentong di mabuo sa puso't isipan. At kahit laro na lamang ang natitirang laban, di malaman kung sino pa ang tunay na nasasaktan. May makinang huminto sa tabi ng katahimikan, parang ibong gabing naghahanap ng masisilungan. Sa hapag ng usapan ay payapang anyo, ngunit sa likod ng titik ay may unos na totoo. Ang orasan ay tila mabagal kung gumalaw, habang ang gabi may lihim na ibinubulong tanaw. At nang muling marinig ang ugong sa labas, parang pusong sugatan na muling binutas. Sa bawat eskinitang nilalamon ng dilim, may bulong ang hangin na pilit kinikimkim. Mga aninong sumasayaw sa likod ng pinto, habang ang buwan ay saksi sa lihim na totoo. May mga yapak na sanay sa lihim na lakad, mga matang sanay ding umiwas sa liwanag. At kahit pilit takpan ng gabi ang dahilan, may bakas pa ring naiwan sa bawat hintayan. May aninong paikot sa pusong naliligaw, parang makinang walang direksyon.